Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Casimiro Panlaan at shoutout kay Jomar Kabuguas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa anunsyo nilang opisyal na nagsimula ang auction. Ang harap ay karaniwang ilang mga bagay na walang kabuluhan. Ang Aaron ay hindi interesado, at lahat ng mga taong naruroon ay hindi interesado. Maraming mga tao ang hindi nakakahanap ng anumang mga detalye sa oras na ito, dahil ang mga bagay na ito ay hindi mahalaga sa kanila. Mabahong basura, andito na lahat. Ilang souvenirs ba ang gusto mong bilhin? At least mailabas mo at hipan ang balat noon. Wala ka bang bibilhin sa mga bagay na ito? Mag-ingat ka, hindi mo kaya. Malamig nang inisya ni Joe Xiao si Han Sanya. Ang Aaron ay tamad. Sa oras na ito, dahan daw ang lumapit silang Yu, naniniwala ako na ang lahat ng mga panauhin dito ay inaantok at nasa sabik. Ngayon, ipinapahayag ko na opisyal na tayong pumasok sa tema ng gabing ito. Una sa lahat, ang unang 24 na kayamanan ay mula sa tuktok ng Snow Mountain. Ito ay isang bihirang obra maestra sa loob ng 10,000 taon, Sorcery Involucrata. Sa anunsyo nilang nagkaroon ng kaunting kapayapaan sa eksena, at isang malakas na dagandong ang sumabog sa oras ng daytime. Lahat ay nasa espirito sa oras na ito. Dahil ang pinakamagandang material ng Sorcery Involucrata ay talagang isang bagay na madaling makuha at mahirap makuha. Ito ay may malaking atraksyon para sa ating lahat. Starting price, ₱250,000, 800,000, 1,000,000, 1.2 milyon. Halos sa sandaling ihayag ang bid, ang mga VIP sa eksena ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang taasan ang presyo ng walang kabuluhan. Ilang rounds lang, tumaas na ang presyo sa 3 milyon. Sa hitsura ng 3 milyong yuan, ang tunog ng pagtaas ng presyo sa pinangyarihan ay nagsimulang hangina ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, ang 3 milyong yuan na amethyst ay isang malaking bilang ng mga panulat. Kahit na ang mga bagay ay mabuti, ang wallet ay hindi kinakailangang napakalaki. 3.25 milyon. Sa oras na ito, si Joe Xiao, na hindi gumagawa ng tunog sa lahat ng oras, ay biglang nagsalita gamit ang isang kamay. Ang sigaw ni Joe Xiao ay biglang umakit sa lahat ng mata ng mga manunood. Ang lahat ay hindi maiwasang lumingon at tingnan kung sinong may-ari ng ginto ang biglang nagdagdag ng 500,000 yuan sa mataas na presyo. Pakiramdam ng mga mata ng lahat, si Joe Xiao ay labis na ipinagmamalaki. Si Bai Linger, na nakaupo sa tabi niya, ay nasisiyahan din sa kanyang walang kabuluhan. Ang mga kababaihan, ang dapat nilang gawin ay itoon ang buong madla, kahit na anong paraan ang kanilang gamitin. Well, nag-alok si Joe Xiao ng 3.5 million yuan. May mas mataas pa ba sa kanya? Bagamat talagang mahalaga ang 1 kuhan lotus, ang 3.5 milyong amethyst ay isa ng malaking bilang. Higit pa rito, nakikita ng maraming tao na pagkatapos ng bid ni Joe Xiao, sila ay karaniwang handa na mag-shoot ng iba pang 23 kayamanan. Well, 3.25 milyon sa unang pagkakataon. 3.25 milyon sa pangalawang pagkakataon. 4.75 milyon. Bigla, nang dudurog na sana nilang ang martilyo, bigla siyang sumigaw ng presyo. Paglabas ng presyo, nagulat ang lahat ng naruroon.
Si Zhou Xiao, na nag-aakalang sigurado siyang mananalo, ay ganap na natigilan. 4.75 milyon. Ito ay isang buong 1.25 milyon na higit pa sa 3.5 milyon na ngayon. Hindi naman iyon ang paraan para tumaas ang presyo, di ba? Ang mga tao ay tumingin sa paligid sa takot, sinusubukang alamin ang auction na, Xiaobai, na hindi nila maaaring i-play ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ito ay kagiliw-giliw na mag-bid up ng mga presyo tulad nito. Gayunpaman, pagkatapos ng isang round ng paghahanap, nabigo ang lahat ng mga tao na malaman kung sino talaga ang nag-alok ng presyo. 4.75 milyon sa unang pagkakataon. Nag-aatubili, na hinawakan ni Beilinger ang braso ni Zhou Xiao. Zhou Xiao, nangako kang bibili ng 10,000 mapait na lotus para sa iba. Ang Wankuhan Lian ay hindi lamang isang mahalagang material para kay Beilinger sa pagsasanay ng energy pill, kundi isang hindi na mababawi na pagpapalawak ng vanity ni Beilinger. Ngayon pa lang ay nakatawag na ng atensyon ng buong audience ang nakakagulat na sigaw ni Zhou Xiao. Ayaw niyang ma-eclipse kaagad. Zhou Xiao malinaw naman ay may ganitong uri ng pag-iisip. Nakita ang mataputiling anak na ito kagandahan, kumagat ng ngipin, 5 milyon. Ito ay isang sigaw, isang kaguluhan. Diyos ko, mayaman talaga si Zhou Xiao. Mayroon siyang 5 milyong dolyar para makabili ng Wankuhan Lotus. Mayaman talaga siya. Haha, halatang nakangiti lang si Zhou Xiaohua para kay Bo Hongyan. Wala ka bang nakikitang magandang babae sa tabi niya? Sa oras na ito, pinag-uusapan ito ng mga tao sa tabi ni Zhou Xiao. Habang maraming tao ang sumasamba kay Zhou Xiao, hinahangaan din nila si Beilinger. Ang ilang mga kababaihan, sa partikular, ay labis na naiinggit. Nasisiyahan si Beilinger sa pakiramdam ng pinakamahusay na aktres at lihim na natutuwa sa pagkakaroon ni Zhou Xiao, isang madamdamin at mayamang manliligaw. Nagsimula pa siyang magpantasya na kapag nanalo siya sa Wan Ian Kulian, siya ang magiging focus ng atensyon, at kahit pangarap na makapag-asawa sa pamilya Zhou. 7.25 milyon. Biglang, isang light drink sa stage ang sumabad sa panaginip ni Beilinger. Bahagyang ibinaba ni Lang Yu ang kanyang ulo at tinawag ang presyo. Mayroon bang higit sa 7.25 milyon? 7.25 milyon. Kumukulo ang buong madla biglang pipi, tahimik, sa ilalim lamang ng napakabilis na tunog ng paghinga. 7.25 milyon. Sa oras na ang lahat ay nabigla sa malaking presyo na 5 milyong yuan, isang mas mataas at mas mapangahas na presyo ang biglang lumitaw, na naging dahilan upang ang lahat ay hindi makapag-isip. Nagulat din si Zhou Xiao. Pinagpawisan pa nga siya ng bahagya sa noo, dahil napagpasyahan niyang mag-report ng 5 milyong yuan, pero sa isang iglap, napatay na naman siya. Zhou Xiao. Tiningnan ni Beilinger si Zhou Xiao ng may affection. Halatang nasa dilema sila ngayon, kung hindi sila makikipagsabayan, halatang tinatamaan lang sila, paano sila mawawalan ng mukha. 7,600,000, nagnagat ang mga ngipin ni Zhou Xiaoyi at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, 11.4 milyon. Nang magnagot si Zhou Xiaogang ang kanyang mga ngipin at hindi na gumaling, muling tumunog si Lang Yu sa entablado. Kasabay nito, inaabangan ng lahat ang susunod na galaw ni Zhou Xiao. 11.4 milyon. Pinagpapawisan na ang noo ni Zhou Xiao. Halatang halata, ang presyo ay lumampas sa kanyang inaasahan. Higit sa lahat, si Zhou Xiao ay medyo natakot dahil ang kabilang partido ay nagdagdag ng sobra sa oras na ito, siya ay kailangang gumastos ng higit sa 10 milyon upang bilhin ito sa lalong madaling panahon. Ang ibang partido ay nag-withdraw ng bid bagamat mayaman ang kanyang pamilyang Zhou, hindi sila ganoon kay Aman na, Zhou Xiao. Si Beilinger ay masabik na hilahin ang braso ni Zhou Xiao sa oras na ito. Ang pera ay hindi siya. Siyempre, hindi siya nababalisa, ngunit ang kanyang mukha ay kanya. Siyempre, ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Binuksan ni Zhou Xiao ang kanyang kamay sa pagmamadali. Namumutla siya at kinakapos ng hininga. Saglit siyang nawalan ng malay. Aaron ngiti, sa oras na ito mata nakapikit, itinaas ang Diyos. 11.4 milyon sa unang pagkakataon. 11.4 milyon sa pangalawang pagkakataon. Zhou Xiao. Tinitingnan ni Beilinger ang mga mata ng buong madla, na ginagawa ang huling pagkilos ng pagkukunwari. 11.4 milyon sa ikatlong pagkakataon, deal. Sa tunog ng Lang Yu,
Ibinaon ni Joe Xiao ang kanyang ulo sa sama ng loob, at ang buong audience ay nagkakagulo, habang si Bai Linger ay galit na galit kaya tumabi siya at hindi pinansin si Lang Yu. Pagkaraan ng mahabang panahon, at ubiling itinaas ni Joe Xiaokai ang kanyang ulo, tumingin kay Bai Linger sa tabi niya at inaliw siya. Linger, hindi sulit na bumili ng mapait na lotus ng higit sa 10 milyong yuan. Bagamat may pera ako, wala itong kabuluhan, hindi ba tayo kukuha ng pera at bumili ng iba pang mga kayamanan mamaya? Kumuha ng kahit ano. Panipi, lamambat ang tono ni Joe Xiao Bai Linger, at tumawa siya. Tumingin siya sa Aaron at sinabing, paano ito? Sa tingin mo ba ako ang basura? Wala kang pera pumunta dito para magsaya. Panipi, nang marinig ito, napatingin si Bai Linger kay Aaron. Nang makitang nakapikit si Aaron, naisip niyang tulog na siya. Hindi niya napigil ang matawa, iyon ang sinabi ko. Saka patawarin mo na kita. Mamaya bibilhan mo talaga ako. Kung hindi, tulad ng basurang iyon, sayang ang pagpasok at paglabas na walang dala. Panipi, tinapik ni Joe Xiao ang kanyang dibdib at agad na tiniyak, huwag kang mag-alala, paano ko maibabahagi ang parehong birtod sa ganoong uri ng basura. Bagamat nakapikit ang mga mata ni Han Sanchen, halatang nasa estado siya ng kasiyahan, ideya sa lahat ng nangyayari sa auction house at nasa proseso ng pagpaplano. Kung talagang titingnan ng mabuti ng isang tao si Han Sanchen, tiyak na makikita niya na hindi siya natutulog, ngunit isang matalinong tao sa proseso ng pag-estratehiya at pagkapanalo. Sa paglipas ng panahon, ang iba pang 23 kayamanan ay dahan-dahan ding lumitaw sa auction table. Gayunpaman, kumpara sa Wankuhan Lotus, ang mga follow-up na kayamanan ay hindi gaanong kawili-wili, kaya ang kompetisyon ay hindi masyadong malakas. Biglang napansin ng mga tao ang isang kahanga-hangang katotohanan. Iyon ay ang lahat ng mga auction kapag dumating ang panghuling presyo ng transaksyon, palaging magkakaroon ng mas maingat na presyo na ang mga presyong ito ay palaging 150% ng dating presyo. Pagod, dahil ang pangako ni Joe Xiao na bibili ng kahit isang bagay para sa kanya ay hindi man lang matutupad. Lahat ng 24 na kayamanan sa wakas ay hindi nahulog sa ulo ni Joe Xiao. Si Joe Xiao ay sobrang bigo din. Sa mga 12-dosenang beses na ito, hindi siya nagkusa na tanungin ang presyo. Kahit kagaya nung unang beses na bumili siya ng Wankuhan Lian, minsan ay nagtaas siya ng presyo, pero sa huli, hindi niya kayang talunin ang nakakabaliw na pagtaas ng presyo ng lalaking iyon. Sa tuwing nakakabaliw, sino ba naman ang makalaro sa ganitong klaseng baliw? Sa oras na ito, nagsimula na ring hulaan at hanapin ng lahat ng nasa eksena ang misteryosong mamimili na walang humpay na nagtataas ng mga presyo sa loob ng 24 na magkakasunod na taon. Grass, sinong misteryosong tao ang nandyan sa auction natin ngayong gabi? It's too damn cruel. Gusto mo bang paglaruan ng iba ang pagtaas ng presyo at bonus? Oo, hindi makatao. Kaya mayaman, galing ba sila sa 3 pamilya? Paano ito? Kung ang mga tao ng 3 malalaking pamilya ay may nais na makakuha ng isang bagay sa kanilang yaman at katayuan, hindi ba may ilang mga tao na nais na makakuha nito? Sino ang pupunta sa auction house upang sumali sa kasiyahan? Panipi, ngunit kung hindi mula sa 3 pamilya, sino ang maaaring magkaroon ng ganoong background ng pamilya upang gumawa ng isang trinsera tulad nito? Ngunit ang Aaron, kung sino talaga ang partido, ay palaging tahimik na nakapikit upang protektahan ang Buddha. Parang walang kinalaman ang lahat sa kanya. Zhou Tianying, ang susunod ay ang huli. Gusto mo ba talagang bumalik akong walang dala ngayon? Hindi na napigilan ni Bai Linger ang kanyang reserba at galit na napag-alitan. Masaya na dumating, at kahit natiwala na ngayon kahit nasa napakatalino minsan, ngunit ngayon, Joe Xiao o hayaan siyang walang laman, ang mga pagtaas ng presyo na iyon ngayon ay hayaan silang magmukhang isang biro. Nang marinig ni Joe Xiao ang kawalang kasiyahan ni Bai Linger, nagising siya mula sa kanyang pag-aalinlangan at kinagat ang kanyang mga ngipin. Huwag kang mag-alala, Linger, bagay ng hari. Panalo ako nito araw-araw. Mamamatay ang mga humaharang sa akin. Well, kung hindi mo magawa, linggo dapat, at ikaw ang iyong bachelor na may basurang natutulog doon. Ang masamang paraan ni Bai Linger. Tumanggo si Joe Xiao at tinitigan si Aaron. Paano siya magiging sayang? Hindi sulit ang pagdadala ng sarili mong sapatos. At halos sa oras na ito,
silang Yu ay bumalik sa entablado, na may misteryosong ngiti. Ngayon, pumasok sa pinakamataas na yugto ng pagpupulong na ito sa pag-eensayo, kunin ang kampyon ngayon. Kasabay ng sigaw nilang Yu, sa oras na ito, dahan-daang lumapit ang ilang katulong na may dalang kumikinang na kahon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.